Sabihin mo nga sa akin, Mari, sino bang mas nakakahigit sa amin ni paring Anton? Ano ka ba naman, babe? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ikaw, no? Walang-walang asawa ko sa'yo, no? Hayaan mo siyang magpakabisi sa trabaho, babe. Para marami tayong oras na dalawa, Narinig niyo na ba ang kasabihang, pagdating sa pag-ibig, walang pinipili ang puso? O kaya naman, ang bawal na pag-ibig ay sobrang exciting at thrilling daw. Sabi pa nga nila, masarap ang bawal. Kung hindi kayo naniniwala, ako ang magpapatunay nito dahil ang kwento ko ang isang ebidensya na minsan kahit ano pa ang pilit nating iwasan ang bawal. Kung ito na ay dumating, hindi na natin yon mapipigilan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng listeners ng channel na ito at pati na rin sa inyo, Miss Kay. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking masalimuot na kwento. Ang kwento namin ni kumpare at ng mister kong si Anton. Kung paano namin siya nagawang lokohin sa kabila ng pagmamahal na binigay nito sa akin. Nakakahiyaman aminin dahil babae akong tao. Pero kapag pala nandun ka na sa sitwasyon na iyon, ay mahihirapan ka na palang pigilan to. Ako nga po pala si Angel. 29 years old na ako. Matangkad na babae at morena, pero makinis. Ang asawa ko naman ay si Anton, 30 years old, masipag, mabait, at mapagmahal na asawa. Simpleng buhay lang ang meron kami. Si Anton ay nagtatrabaho bilang isang supervisor sa maliit na department store, habang ako naman ay sa bahay lang at nag-aasikaso sa lahat. Nagsa-sideline din naman po ako at isa akong online seller, nagtitinda ng mga kakanin at merienda. Sa mata ng mga kaibigan namin ni Anton, kami ay perpektong mag-asawa. Pero sa puso ko, o sa kaibuturan ng puso ko, may isang lihim akong tinatago magpasa hanggang ngayon sa asawa ko. Ang lihim namin ng kumpare niyang si Marco. Bago pa kami magpakasal ni Anton, ay lihim na akong may gusto noon kay Marco. Isang delivery rider na madalas maghatid ng mga parcel sa office na pinagtatrabahuhan ko noon as an accounting staff sa maliit na kumpanya. Siya si Marco, 29 years old, matangkad, moreno, at may magandang pangangatawan. Sa tuwing nakikita ko siya, may kung anong kiliti akong nararamdaman. Alam niyo yung parang may mga paru-paro na nagliliparan sa loob ng tiyan mo? Yan ang nararamdaman ko noon sa kanya. Lihim ko siyang naging crush. Pero hindi ko naman masabi-sabi sa kanya ang nararamdaman ko. Dahil magkaibigan sila ng boyfriend ko noong si Anton. Dati rin kasing rider si Anton bago pa man kami magkakilala. Mabait si Anton. Wala akong maipipintas sa kanya. Masipag sa trabaho, walang bisyo. Ni Yossi ay wala. Perfect nga ika nila. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Kaya sa ilang taon din naming magkasintahan ay napagpasyahan naming dalawa na magbukod na at bumuo na ng sariling pamilya. At dahil gusto ko na rin namang mag-settle, ay tinanggap ko ang alok na proposal ni Anton sa akin. Wala namang masama since mahal ko naman siya. Pero hindi ko naman nakalain na darating ako sa puntong lolokohin ko lamang siya. Hindi ko alam pero ang bilis kasi ng pangyayari. Basta bigla na lang kaming nagkita ni Marco ulit at doon kami nagkaroon ng bawal na relasyon. Nang kinasal kami ni Anton, ay bumukod na siya sa kanyang magulang. Nagrenta muna kami ng bahay. Buong bahay yun kaya ayos din at maluwang. Mas maganda raw kasi na bumukod na kami. Dahil base sa mga nababasa niya raw,
Mas mabuti na hindi magkasama sa iisang bubong ang biyanan at manugang. Kaya kahit mabait naman ang mama niya, ay nagpasya siyang humiwalay na kami. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko bilang accounting staff dahil sabi ni Anton ay focus daw kami na magkaanak. Gustong-gusto na rin kasi niyang mabuntis na ako at naghahanap na rin kasi ng apo ang mga magulang niya. Siyempre, kinakailangan din naming mag-ipon, pambawi sa mga nagastos namin noong kasala. Kaya naman kayod kalabaw ang ginagawa niya. Isa siyang bisor sa isang department store at habang nasa bahay naman ako, ay napagpasyan kong mag-online sell ng makakanin. Maganda naman ang kitaan at may mga loyal customer na rin ako. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw, habang naghihintay ako ng parcel ko, mga baking tools lang naman yon gaya ng measuring cups, ay biglang may sumigaw sa aming bakuran. Dali-dali ko namang binuksan ang pinto at doon nga muling nag-cruise ang landas namin ni Marco. Nang makita ko siya ay napaawang ang aking labi. Hindi ko inasahan na sa ganoong pagkakataon ay muli kong makikita si Marco. Nakapambahay lang ako ng manipis noon at maikling duster. Kitang-kita ko ang kakaibang tingin nito sa akin. Ang aking buhok ay nakamessy bun at puno pa ako ng pawis sa noo at sa aking leeg. Sobrang nagulat ako noon, Miss Kay. Hindi ko alam na siya pala ang rider na nag-deliver ng aking parcel. Nagkamustahan kami at doon nagsimula ang lahat. Inayos ko pang sarili ko bago lumapit sa kanya. Mula kasi nung kinasal kami ni Anton ay hindi na muling nag-cruise ang landas namin. Lalo't napalayo nga rin kami dahil lumipat kami ng bahay. Mare, ikaw pala yan. Dito pala kayo nakatira ni paring Anton? Long time no see ah. Bungad na sabi nito at ibigay na rin sa akin ang parcel ko. Sobrang nahihiya pa ako noon at mautal-utal dahil talagang kinabahan ako. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa akin. Basta't alam ko lang, bigla ko siyang na-miss at masayang-masaya talaga ako nang makita ko siya. Oo, dito kasi kami nakahanap ng mauupahan. Maganda rin naman at mura lang din ang upa. Kinuha ko naman sa aking bulsa ang bayad at ibinigay yon sa kanya. Salamat, Mare. Regards na lang pala kay paring Anton. Hindi na rin ako magtatagal pa't marami pa akong i-deliver eh. Sagot nito kung kaya't napatango na lamang ako. Wala akong nagawa kundi ang kumaway sa kanya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Sa araw na yun, Miss Kay, sobrang ginanahan talaga ako. Para akong bumalik sa pagka-teenager ulit at tila ba nakalimutan na may asawa na pala ako. Nawala lang ang aking magandang panaginip nang umuwi si Anton sa bahay. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang ligaya sa aking muka kung kaya't nahalata yun ng asawa ko. Mukhang ang saya mo yata ngayon, mahal. Sabi niya sabay halik sa aking labi. Kinuha ko naman ang kanyang bag at isinabit yon sa dingding. Wala naman, sobrang dami kasi ng customer ko kanina at nakarami rin ako ng kita. Siya nga pala, mahal. Dumaan dito si paring Marco. Siya yung naghatid ng parcel ko. Delivery rider pa rin pala siya ngayon. Wika ako sa kanya. Hinahanap ka pa nga kanina. Sabi ko nasa trabaho ka pa. Jam daw kayo minsan. Malapit lang pala yung bahay niya rito sa atin. Kita ko ang saya rin sa mukha niya nang marinig niya ang pangalan ng kumpare niya. Next time, mahal, kontakin ko siya kapag hindi na ako busy. Hanggang sa may parcel na naman ako at as usual, si Marco ang delivery rider na kinatuwa ko naman. Nagsimula sa paminsan-minsang simpleng pag-uusap sa tuwing nagdi-deliver siya. Doon na nagsimula ang aming lihim na ugnayan. Na kahit nga day off nito, ay pumupunta pa rin sa aming bahay at tinutulungan pa akong i-deliver ang mga pa-order ko. Sa katunayan, hindi alam ng aking asawa
na kapag wala siya ay pumapasok ng malaya rito si Marco sa bahay. Nung nagkainuman kasi sila, sinabi naman kasi ni Anton na pwede naman itong bumisita sa amin kahit anong araw pa. Pero mukhang tinatoon naman ni Marco ang pagbisita nang wala ang mister ko. Ang usapan namin ay nagsimula sa simpleng pagtatanong sa trabaho at tungkol sa pagsasama namin ni Anton bilang mag-asawa. Hanggang sa napunta na sa personal na buhay naming dalawa. Isang hapon, mainit ng mga panahong yon. Si Marco ulit ang naghatid ng mga pa-order ko since day off naman niya. Hanggang sa nakabalik ito ng nakangiti. Ang init no, sabi niya pa habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kaya nga, pumasok ka muna kayo ng bahay sandali para makainom ka ng tubig. Hindi na siya nagdalawang isip pa at pumayag na rin si Marco sa alok ko. Habang umiinom siya, nakita ko ang matipunong braso niya, ang pawis sa kanyang leeg. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Siya rin ay tila ba naiilang. Hindi ko rin napansin na panay na pala ang tingin nito sa akin. Angel, basag niya sa katahimikan. Napatingin ako sa kanya. Napapansin kong nahihiya at naiilang ka pa rin sa akin. Alam mo bang alam kong may nararamdaman ka sa akin noon? Hindi ko alam pero gusto kong aminin na sa'yo na gusto rin kita noon pa. Wala lang akong lakas ng loob dahil girlfriend ka ni Anton. Nang marinig ko ang sinabi niya, ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko na parabang kumakawala na to sa aking dibdib. Natigilan pa ako ng ilang segundo, parabang may boltahe na dumaloy sa katawan ko. Alam kong mali ang nararamdaman ko, pero gusto ko at kinikilig ako sa mga sinasabi ni paring Marco. Marco, yan lang ang nasabi ko sa kanya. Lumapit siya. Dahan-dahan ang kanyang kilos. Para bang minimake sure nito na hindi ako iilag sa kanya. Alam mo, Angel, nang makita kita, gusto kitang yakapin noon ng mahigpit. Sa tingin ko, ito na siguro yung tamang panahon na aminin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Napa-atres ako sa sinabi niya at umiling. May asawa na ako, Marco eh. Matitiis mo ba ako, Angel? Alam kong hanggang ngayon, may gusto ka pa rin naman sa akin eh. Ang mga malalagkit na tingin mo sa akin, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Gusto kita, Angel. Wala akong pakialam kung may asawa ka. Ngayon na nakita ulit kita, gusto ko nang sumugal. Wala akong pakialam kung may matapakan man akong tao, kahit pa ang kaibigan kong si Anton. Gagawin ko ang lahat. Handa akong maging kabit mo. Alam kong gusto mo rin ako. Alam kong mahal mo rin ako, Angel. Nararamdaman ko ang init ng hininga niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit din. Nagkalapit ang mamukha naming dalawa hanggang sa dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa akin. Isang malalim at mapusok na halik na matagal ko nang pinapangarap. Niyakap niya ako ng mahigpit at ganun din ang ginawa ko. At sa sandaling yun, tila nawala na ako sa aking sarili. Nakalimutan kong may asawa pala akong tao. Hanggang sa hindi ko namalayan na napunta na pala kami sa kwarto namin ni Anton at doon pinagpatuloy ang isang makasalanang tagpo. Naging isa kami ni paring Marco sa silid kung saan kami natutulog ng aking asawa. Mula noon, nagsimula ang aming bawal na pag-iibigan ni Marco. Sumasalisi kami tuwing wala si Anton. Panay ako order sa online kahit hindi ko naman kailangan. Pero ginagawa ko lang yun para magkaroon ng pagkakataong magkita kami ni Marco. At sa bawat deliver niya ay hindi pwedeng walang may mangyari sa amin. Para ba akong isang dalagang nagtatago sa magulang ng boyfriend? Ang bawat paresel na hinahatid niya ay may kasamang lihim na yakap at kung minsan,
Isang mabilis na halik at pagtatalik sa tagong sulok ng bahay namin. Ang bawat sandali ay talagang nilulubos-lubos naming dalawa. Minsan ay nakakaramdam din ako ng kaba na baka mahuli kami ng asawa ko. Pero mas nangingibabaw ang init na nararamdaman namin para sa isa't isa. Araw-araw ay tila ba ako naaadik kay Marco at gusto ko siyang palaging kasama. Isang hapon, day off no ni Marco kung kaya't mas matagal siyang tumambay sa loob ng bahay. Walang alam ang aking mister. Nakukonsensya naman ako, pero mas lamang kasi ang excitement sa tuwing nagkakasama kami ni Marco. Araw noon ng Martes, kakagaling lang niya sa mahabang biyahe dahil siya pa rin ang nag-deliver ng pa-order ko. May kalayuan yun kung kaya't pagod na pagod tong pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong ko siya ng isang masuyong halik na para bang siya ang tunay kong asawa. Mabuti na nga lang talaga at walang CCTV ang bahay, kundi huling-huli talaga kami sa kataksilang ginagawa namin. Mukhang pagod na pagod ka, ba? Gusto mo bang i-massage kita? Malambing na tanong ko kay Marco, ngunit itinulak lamang ako nito sa may sofa at doon ay marahas na hinalikan. Ayoko ng masahe, babe. Gusto ko, ikaw. Ang halik mo, ang sexy mong katawan, pati na ang puso mo. Sabihin mo nga sa akin, Angel, sino bang mas masarap sa aming dalawa ng asawa mo, ha? Sino sa amin ang mas may ipagyayabang? Malambing na tanong niya sa akin at masuyo akong kinantilan ng halik. Dahil sa sobrang kiliting nararamdaman ko, ay napahagik-gik naman ako. Tinatanong pa ba yan? Siyempre ikaw. Kailangan pa bang itanong yan? Ikaw ang gusto ko. Wala akong pakialam kung mali ang ginagawa natin. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayong dalawa at ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hayaan mong magpakabisi si pare mo para marami tayong oras na dalawa, di ba? Tama ako? Paano kung sabihin kong hiwalayan mo na si paring Anton? Gagawin mo ba? Tanong niya na para bang nag-aalangan. Sa katunayan, Miss Kay, bigla akong natigilan sa sinabi niya. Hindi ako makasagot ng mga oras na yun. Alam niyo yun, wala sa isip ko na hiwalayan si Anton. Kahit papaano, mahal ko siya. Asawa ko siya. Pero sadyang mas maselang ako sa piling ni Marco. May thrill, may excitement. Hinawakan niya ang kamay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang ayaw nang bumitaw. Kapag nagkabistuhan, ako pa rin naman ang pipiliin mo, di ba, Angel? Tanong pa nito. Hinalikan niya pa ako sa noo, sa pisngi at sa may labi. Napakasarap ng pakiramdam ko noon. Naisip ko, sana hindi na matapos ang sandaling to. Hanggang sa may nangyari nga ulit sa aming dalawa, doon mismo sa sofa. Sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay bigla naman akong kinabahan. Bigla akong napabalikwas nang may marinig akong pamilyar na tunog ng sasakyan. Ang motor ni Anton. Marco! Marco! Umalis ka na. Narito na si Anton. Sa likod bahay ka na dumaan. Naroon naman ang motor mo, di ba? Bulong ko. Halos manginig ang boses ko habang pinupulot ang mga damit namin na nagkalat sa may sahig. Mabilis akong nagbihis habang siya naman ay nakatunganga lang sa akin. Wala na akong pakialam, Angel. Mahuli na akong mahuli tayo. Sa akin ka naman, di ba? Nang marinig ko yun ay napailing ako. Tinulak ko siya papunta sa likod bahay at nagmamakaawang tiningnan siya. Hindi pwede ngayon, Marco. Alam mong kasal kami ni Anton. Baka tayo pang madihado. Posible pang makulong tayong dalawa kaya sige na, kumilos ka na. Nagulat si Marco. Agad niyang binitawan ang kamay ko. Talaga ba? Tanong niya. Halatang kinabahan din. Tumango ako ng marahas. Oo, nasa labas na si Anton kaya bilisan mo. Natataranta ko pang sabi. Paano na to?
kung mahuli kami, tapos na ang lahat. Agad na lumabas si Marco sa likod bahay. Buti na lang talaga, may lagusan doon papunta sa kabilang kalsada. Dali-dali siyang tumakbo. Ako naman agad kong inayos ang sarili ko. Niligpit ang mga nakakalat, inayos ang upuan at nagkunwari akong naglilinis ng sala. Saktong-sakto bumukas ang pinto. Si Anton nga ang pumasok sa bahay. "Oh, andyan ka na pala, mahal. Ang aga mo naman yata," sabi ko. Sinisikap na maging kalmado. Bumilis ang tibok ng puso ko. Halos marinig ko pa nga ang tibok noon. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. "Oo, mahali, maaga akong nakauwi." Nagulat ako bukas ang gate. Akala ko may bisita tayo. Sagot niya habang nag-aalis ng sapatos. Kinabahan tuloy ako lalo. Narinig kaya niya si Marco? May nakita kaya siya? Oo. Nakalimutan sigurong isara nung customer ko ang gate. Pinick up kanila kasi kanina yung in-order dito sa bahay eh. Palusot ko pa. Hindi ko naman napansin na hindi pala nila naisara. Pasensya ka na. Ngumiti lang siya. Ayos lang, nagmerienda ka na ba? Hindi pa nga eh. Sabay na tayong magmerienda. Pinutol niya ang sasabihin ko nang masuyo niya akong hinalikan. Sa puntong yun, bigla ko siyang naitulak nang hindi ko sinasadya. Napakunot naman siya dahil sa kilos ko. "May problema ka ba, mahal?" Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napakamot pa ako ng ulo ko. "Wala, mahal. Hindi pa kasi ako naliligo at sobrang pawis na pawis ako. Maliligo muna ako. Pagkatapos nun, malaya ka nang gawin kung anong gusto mo." Malanding sabi ko pa sa kanya. Ngumisi si Anton nang sabihin ko yon sa kanya. Sobrang inosente ng tingin nito kung kaya't labis akong nakokonsensya. Kahit naman pawisan ka, ay ayos lang sa akin, wala akong pakialam. Mahal kita. Pero sige na nga, maligo ka na at maghihintay ako sa kwarto natin. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi niya kami nahuli. Sa pagkakataong to, ligtas kami ni Marco. Pero ang tanong, hanggang kailan? Sa oras na yon, Miss Kay, ay kinuskus ko ang lahat ng bakas ng halik ni Marco sa akin. Hanggang sa pagkaraan ng kalahating oras ay natapos din ako. Pumasok ako sa loob ng kwarto namin. Ngunit nakatulog na pala sa kakahintay ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit tumulo ang aking mga luha habang nakatingin sa inosente niyang muka. Mukhang pagod na pagod ang mister ko. "Pasensya ka na, Anton." Yan lang ang aking nasabi sa aking sarili. Simula nung muntika na kaming mahuli ni Marco, ay naglaylo na muna kaming dalawa. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng time upang mag-isip at busy na rin kasi ako sa mga pa-orders ko since holiday noon. Naintindihan naman niya ako. Siguro natakot din siya nang sabihin ko sa kanyang baka makulong kaming dalawa kapag nahuli kami ni Anton. Ngayon, heto ako. Kausap si Anton habang nagtatawanan kaming dalawa. Pero ang puso ko hindi mapakali. Masaya ako kay Marco. Sa piling niya, para akong nakalutang. Masakit isipin na niloloko ko si Anton at sa kumpare pa niya talaga. Pero hindi ko alam. Hindi ko naman kasi mapigilan at naguguluhan talaga ako. Alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong naglalaro ako ng apoy. Pero paano ko ba susundin ang puso ko nang hindi nasasaktan ang iba? Kung bibitawan ko si Marco, kaya ko ba? Kung sasabihin ko bang totoo kay Anton, handa ba ako sa mga consequences na darating sa akin? Napakabigat ng daladala ko ngayon, Miss Kay. Sa tingin niyo ba, ano bang dapat kong gawin? Ano bang maipapayo niyo para sa isang tulad kong nalilito at nahuhulog sa bawal na pag-ibig? May pag-asa pa ba akong bumalik sa dati? O tuluyan na akong nahulog sa isang sitwasyong hindi ko na kayang ayusin pa? Sa ngayon,
May isa pa akong mabigat na hinaharap na problema, Miss Kay. Buntis ako. At hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang ama. Kapag nalaman to ng aking asawa, ay alam kong labis itong matutuwa dahil natupad na sa wakas ang matagal niya ng pangarap. Pero kapag nalaman din to ni Marco, ay baka magalit to dahil iisipin nitong siya naman talaga ang ama ng aking dinadala. Ano ba naman tong gulong pinasok ko? Napakasakit ng ganitong sitwasyon. Ano ba sa tingin niyong mas magandang desisyon sa lahat ng nangyayari sa akin ngayon? O baka naman, karma ko lamang to sa pagiging malandi kong babae at hindi kayang makontento sa iisang lalaki. Hanggang dito na lamang po ang aking storya. Lubos na gumagalang, Angel.